Guys, uuwi na naman nga isang kababayan natin Pinay OFW sa bansang Japan na kung maalala nyo, siya yung naharang sa Japan Airport or sa Japan Customs dahil nga naamoy ng aso sa airport ang kanya maleta dahil sa napakaraming corned beef na daladala niya galing sa Pilipinas nung nagbakasyon siya. At ngayon uuwi muli siya sa Pinas para bumili ulit ng corned beef. What? At sa mga nagtatanong kung isa siyang OFW or ano ang trabaho niya dahil nga maraming nagagandahan sa kanya. Yes guys, isa siyang OFW sa Japan. Guys, guess what? Pupunta ulit tayong Pilipinas para bumili ng corned beef. Kasi namimiss ko na yung aso ko, be. So, meron kaming 4 days na walang pasok. Kaya, anong gagawin? Eh, di pupunta ng Pilipinas. Yes. At hindi lang ako mag-isa. Marami kami. 5 na kami. Excited na yung mga yan after 3 years. Ito naman yung video na naharang siya sa Japan Airport nung galing siya sa Pilipinas. Nasa Japan na ako pero grabe yung nangyari sa akin, be. Roller coaster yung pakiramdam ko. 2 kasi yung maleta ko, guys. Ayan o, 2. Tapos, syempre nagmamadali ako kanina. So, kinuha ko agad yung maleta ko. Ganyan-ganyan. Tapos may lumapit na aso, bigel. Inaamoy-amoy yung maleta ko. Tapos sabi nung hapon, pwede bang buksan namin yung maleta mo? Ganyan-ganyan. So ako kinakabahan na, hala, ano ba? Tapos tinanong kung may dala-dala ka bang mga ganito, prutas, gulay, meat, ganyan-ganyan. Sabi ko wala. Tapos ako wala naman talaga akong dala. So ang ginawa nila, binuksan nila yung maleta ko, be. 2 yan. Tapos nakita nila puro corned beef. Puro delata kasi yung dala-dala ko, be. Bilis ko magsalita. Ang kinuha lang nila corned beef tapos reno. Yung sardinas, tuna, hindi nila kinuha. Eh yung corned beef ko, be, iba-ibang corned beef yon. Like may mga Delimundo. Basta binili ko kasi yung lahat ng corned beef sa Pilipinas. Mga 10 yon. Kasi namimiss ko nga ang corned beef sa Pilipinas. At kinabahan ako. Sabi ko, hala, baka bawal to. Tapos bukod sa magbabayad ako ng hindi ko alam kung magkano, yung corned beef ko, sayang, 10 yun, be. Mahal-mahal. Tapos yung reno ko, 7. Be, kaya nga dalawang maleta ang ano ko. Muntikan pa ako mag-over baggage. Sobrang dami kong pinagdadalang delatas. Buti na lang sabi ko, mas hindi naman yan, nasakan nga lang. Gumaganyan-ganyan ako. Sabi niya, oo, day job. Pero pina-check muna nila sa head nila. Check daw sa head. So ako, nagpe-pray ako na, sana wag kunin kasi Diyos ko po. Kaya ako umuwi ng Pilipinas, mga be, dahil sa corned beef para makabili ako. Tapos mako-confiscate lang. Buti na lang hindi. Pahamak yung aso. Wala naman siya nakita. Diyos ko, kinabahan ako. Ewan ko ba? Pero guys, kahit kinakabahan ako habang binubuksan yung maleta ko, ang ganda ko pa rin. Diba, B? Diyos ko po, nasa na ba yung sundo ko? Sabi, Diyos ko, natakot ako sa corned beef. Huwag nyo, mahal-mahal yan sa Philippine foods. 10 yan, may Delimundo, may Pure Foods, merong Argentina. Lahat ng klase ng corned beef sa Pure Gold na nakita ko, pinaglalagay ko, pinagbibili ko. Tapos mako-confiscate lang. Diyos ko, buti na lang pwede. After mahigit 1 buwan kong bakasyon sa Pilipinas, heto na naman tayo, nasa Japan, para kumayod at magtrabaho. Aba, sa gastadora kong ito, kailangan talaga nating magbanat ng buto, no? Hindi naman kasi ako anak ng politiko o kaya ng kontraktor. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga pangarap magtrabaho sa ibang bansa. Ang gusto ko lang noon ay makita at malibot ang Japan. Pero hindi naman tayo mayaman, mga be. Hindi natin afford maging turista dito. Kaya naisip ko, ang magtrabaho na lang para matupad ang pangarap kong iyon. At totoo naman, maganda talaga ang Japan. Safe, malinis, mababait at magagalang ang mga tao. Kaya noong mga unang taon ko rito, puno ako ng excitement. Pero ngayon, pagkatapos ng bakasyon ko sa Pilipinas, parang wala na yung dating excitement. Siguro, dahil habang tumatagal, nare-realize ko na hindi naman pala puro saya ang buhay OFW dito. Sa mahigit 3 taong kong pagtatrabaho dito, maraming beses ding dumating sa punto na gusto ko na sumuko. At ngayon,
Unang araw na naman ng trabaho. Mas mahirap at mas malungkot kasi hindi na bago ang lahat. Panibagong pakikipagsapalaran, pagtitiis, at pagpapakatatag na naman ng loob araw-araw. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako dahil may trabaho akong babalikan. Ito yung pangarap ko dati. Hindi man laging madali, isa pa din itong biyaya. Kaya para sa lahat ng OFW na katulad ko, nakababalik lang, galing sa bakasyon, laban lang ulit. Hanggat may pangarap at dahilan kung bakit tayo nagsimula, ituloy lang natin. Dahil wala tayong choice. Guys, take note pala ito at paalala sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga OFW na pag hindi kayo sigurado, lalo na kung baguhan kayo sa bansa pupuntahan nyo, ay mag-research kayo ng mga pinagbabawal. For example, kagaya dito sa Middle East, dito sa United Arab Emirates, ay allowed magdala ng baboy dahil nga public dito binibenta ang baboy. Pero sa Saudi Arabia at Kuwait ay mahigpit itong pinagbabawal. Kaya guys, kung hindi kayo sigurado sa mga rules ay dapat muna kayo mag-research bago kayo pumunta sa bansa na pupuntahan nyo, lalo na kung isa kayong baguhan.